verse 21. Sabi po sa English, "For me to live in Christ, and to die is gain." Sabi po sa Tagalog, para sa akin, si Kristo ang buhay at pakinabang ang kamatayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nais namin kilalanin ang iyong kapangyarihan, ang iyong otoridad sa buhay po ni Ate Baby. Salamat sa mga panahon na siya po'y aming nakapiling, na siya po ay naging bahagi ng aming buhay. At siya po ay babalik sa inyo, na siyang tunay na nagmamay-ari po sa inyo. Nais namin po ipagkatiwala ng lubos-lubos si Ate Baby po sa inyo, sapagkat alam namin na sa iyong mga kamay, higit na mainam ang kanyang kinalalagyan ngayon. Siya'y maligaya na sa iyong piling. Nais namin po na patuloy na hingin ang inyong pong gabay, ang iyong pag-iingat sa lahat po ng patuloy na nakikiramay hanggang sa makarating po kami doon sa huling hantungan kung saan ilalagang po si Ate Baby. Dalangin po namin ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat na walang aksidente, walang anumang untoward incident na mangyayari, sapagkat ang iyong mga anghel ang siyang mangunguna na inyo pong ipagkakaloob sa amin upang kami gabayan. Maging maayos pong lahat, Panginoon, as we continue to dedicate everything to you. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang kaluwalhatian at karangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Napapalit lang po ng address. And alam naman po natin yung address na yun, napili na po si God. And people die when they are forgotten. And right now po, meron po akong tatawagin para i-share po yung legasiya at masayang alaala. Nakasama po niya si Mommy Baby. This time po, we will honoring the wonderful life of our beloved Mother Baby. Maaari ko lang po ba tawagin? Sa inyong lahat, akala ko may pakas na ako. Huwag nga nagsalita kapag malaman. Marami na po silang masabi kagabi, napasalamatan na po lahat ng dapat pasalamatan. Pero ito na po kasi yung huling chance na haharap po yung pamilya po namin sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami. Sa bawat buhay po na nandito na natouch ni Mommy Baby, nakita po namin kagabi gano'n sila karami. Sa sobrang daming nagmamahal sa kanya, kinulang yung buong space na kinuha po natin. Gano'n po ino-honor yung legacy na naiwan ni Mommy sa atin. Mula po sa mga friends na sa Limay, hanggang po sa mga naging kasama niyang nurse sa dialysis. Hindi po namin kayo may isa-isa. Hindi po tatagal yung lola ko ng 14 years. Kung hindi niyo po kami sinuportahan ng ganito, kilala na Angie, Lola Julie, kahit bumimisita kayo sa ospital na hindi na kayo makausap, nandun kayo. Nagsistay, pagka lang makita niya na binibisita siya, naaalala siya. Yung isa po kasi ako sa mga nakapagbantay kay Mami. Wala nang pabalik-balik na po siya sa ospital. Nakita ko po na kahit po na unti-unti po siyang nag-deteriorate, hindi niya po nakalimutan yung Christian faith niya. Alas 5 na umaga, kailangan namin i-open yung cellphone niya kasi mag-online mass daw siya. Sa mga pastor po na pumunta doon, nag-pray over sa mga ka-churchmate ni Mami na kahit hindi na siya makapag-attend ng dasal niyo po dito sa Limay dahil isang buwan na siyang nasa ospital. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung sino pa man po yung hindi nababanggit. Sa mga nurse ni Mami na hindi naman na po kayo bayan para bisitahin kami sa ICU, sa MS ward. Maraming salamat po kasi nakita niyo na kahit ganun lang si Mami, maya-maya lang ngayon magsasabi,
kasi mag-i-disperse na po yung mga nurse na nag-alaga kay Mami. Siyempre po, may buhay din po sila, may mga pamilya rin po sila buhay. Paghahanap po sila ng ibang magiging alagaan. Nakita ko po kung paano alas 2 ng umaga tatakbo kayo sa amin para lang maghanap tayo ng dugo. Sa mga angels ni Mami, na hindi natin masasalba yun. Kay Tita, na nasa malayo. May nagdedesisyon para kay Mami, pero tinatanong mo kami, anong tingin niyo, anong gagawin natin? Nakita naman ni Mami yung lahat, lagi ka na sinasabihan na wala ka man. Alam niya naman na hindi ka nagkulang sa lahat. Ginawa natin lahat para kay Mami. Sa Marikina na tanghali, umaga, magpapadala po ng ulam kasi kahit wala po sila doon. Yung assistance nila para kay Mami na matulungan na mataguyod ni Tita yung pag-hospital niya. Hinahanap kayo ni Mami sa amin. Pero naiintindihan niya po na hindi makapunta. Matiling po sa mga family members na bumiyahe pa. Ilocos, Palawan, Balabak, para lang po makapag-attend ng last week ni Mami. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, sa mga kapatid din po. Lola Beng, Lola Tay. Masaya po si Mami na masalungkot man sa ganitong paraan na nabuo tayo, pero nandyan kayo po para sa kanya hanggang sa mula simula po hanggang huli. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Ngayon po, para po sa mga sana'y di magmali ang dati kong araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y dala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ang buhay. Puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal,
nais kong matulog sa dating duyan ko, inay. O inay. Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti at ikaw ay ang lupang sinusuyong ng bituin, di mo man siling ang langit, di mo man siling, ito ay nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging papaon ko ay pag-ibig. Sa oras na ito, kung paano iningatan mo kami sa pagpunta namin sa lugar na ito. At patuloy ka namin pinasasalamatan sa buhay ni Sister Baby Ansay. Tulungan mo kami sa oras na ito ang patuloy na pag-comfort mo sa buong pamilya. At gabayan mo kami sa maikling programa na gagawin ngayon. Pangunahan mo kami at tanging ikaw lamang ang maitaas. Salamat po sa iyo, aming Ama. Patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Be to quiet pasture, be a quiet pasture, or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. A love song to Jesus. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to you. Singing out
sing I love you, Lord. I love you. In moments like this, in moments like this, I sing out a song. I sing out a love song. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you. Nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania. Kaya't maraming taga-Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. O, kayo naman po. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria na may naiiwan sa bahay, sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid mo. Subalit nalalaman ko kahit ngayon, ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang manghihingin niyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. O, congregation po. Sumagot si Marta, nalalaman ko kung siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muli mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot siya, Opo, Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo, at naniniwala kayo nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na paparito sa daigdig. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. O tayo po lahat. Pamilya Joy at sa mga kapatid ni Nanay, I'm Reverend Pastor Francis Laguna. On behalf of Journey Church Caloocan, kami ay nakikitalamhati sa kay Joy, syempre, and the same time sa mga kapatid ni Nanay Baby. At sa inyo lahat na nandito, salamat po na kayo ay nandito, nakiisa. At in the same time, kanina ko pa dinadamay yung atmosphere ng paligid. At in the same time, ay syempre si Joy, dahil siya ang nawalan. But in the same time, kasi kasama na rin po tayo lahat ngayon na nawalan ng taong napakalapit sa atin. Hindi ako gano'ng magpapakatagal ng mensahe dahil after all ay na-deliver na lang ang message ng mga pastor sa nakalipas na araw. Sa ngayon po ako ay magtatalaga na lang ng ating mahal na kapatid na si Nanay Baby Ansay. Pero bago ako magtapos, gusto kong mag-iwan ng konting alaala kay Nanay. Dahil ito ay ang pinaka-crucial na sa oras na ito. Alam niyo po, nung 10 years ago, nung kami po ay nasunugan po kami. Kung bakit po kami ngayon nandyan sa lugar po ni Ate Banji, it is because kay Nanay Betty. So nung nalaman niya na nasunugan kami ay wala pong pagdadalawang isip na in-approach niya ako at in-offer niya na i-message si Ate Banji at ang family ni Ate Banji para kami ng wife ko ay makatuloy ngayon sa tahanan. It is because ginamit ng Lord si Nanay Betty. So 2 things ang gusto ko lang iiwan sa inyo. Okay, at ayaw ko na expound at enlighten ang tututong bagay nito. But 2 things ang gusto kong iwan. The word memory and the same time legacy. Yung memory na kung saan ay kahit wala na si Nanay, katulad ng sabi ng Dulce at maging mamayan ng Loyola na gone but not forgotten. May mga naiwan at may mga
alaala si nanay na sa pamagitan ng memory, from time to time, maalala niyo siya kung anong iniwan niya sa inyo. And this is the beauty of the gift of God through the word memory. Mga memories na iniwan ng Diyos through the life of Nanay Baby sa inyo. At pangalawa, not only memory but also legacy. Yung legacy niya na kahit wala na siya, maalala pa rin natin siya. So salamat at hindi na ako gaano magpapakatagal. I am bounded dito sa arrangement namin ng Loyola. At in the same time, hinihingi ko po ng bawat isa na sa oras na to ay tayo po ay dadako sa pagtatalaga ngayon sa oras na ito. So inimbitahan ko po ng bawat isa for this time na tumayo po lahat at ituon niyo ang inyong mga kamay sa labi ni Nanay Baby. Coming from Genesis chapter 3 from verse 9. From verse 19, Genesis chapter 3 from verse 19. Sabi ng Biblia, tayo ay nagsimula sa alabok at muli rin babalik sa alabok. Sa oras na to, tayo po ay tatalaga sa ating mahal na kaibigan, kapatid, sa pananampalataya at taong napakalapit sa atin. Yung nasasaad sa iyong kasulatan, Panginoon Ama. Higit sa lahat sa Genesis chapter 3 verse 19 na sinabi mo, Panginoon Diyos, na ang tao ay nagsimula sa alabok at muli rin babalik sa alabok. O Diyos na mangyarihan sa lahat, sa iyong kamay, aking kupong tinatalaga ang aming mahal kapatid na si Nanay Antoinette Asay. Sa oras daw, Panginoon, bukan niyo po ang kalangitan at sundin siya ng iyong mga anghel na laksa-laksang ulit. Ikaw, Nanay Baby Asay, sa kamay ng mapangyarihang Diyos na may gawan langit at lupa, ikaw ay aking pinagkakatiwala. Sasalubong ka ng ating Panginoon at dadalhin ka sa piling natin Diyos. Pupunuin ng payapaan, kagalakan at kasiyahan sa piling ng ating makapangyarihang Diyos. Salamat o Diyos na makapangyarihan, Diyos na pinagulan ng buhay, kapayapaan at ng magit ng kalayaan. Salamat po, purihin ka at sambahin ka sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.
God bless.